Ako, ewan ko na lang ang mangyayari sa pwesto mo, Keso. Okay? Ito naman, pag-usapan natin, mga kababayan. Dito, nakakatawa talaga. Binoy, todo himod, puwet. Kay Digong. Digong mabait daw at religious. Oy, nagdadasal. GP ha? Nagdadasal si Digong. Talagang ano yan, madasalin yan. Ito yung pahayag ni Robin Padilla, mga kababayan. Nakakatawa talaga itong si Robin Padilla. Grabe. Ito yung kanyang pahayag. Kasi di ba maraming bumabatikas kay Rodrigo Roa Duterte ngayon. Sabi niya gano'n, ako na po ang magsasabi. Sa inyo po, former President Rodrigo Duterte is not a violent man. Napakabait po at religious ang taong yan behind the curtains of politics. Uy, paumanhin po sa mga nasaktan. Kung may legal liability, ay harapin po ito ni Mayor. Pinanganak na handa naman lagi si Digong. Pinanganak daw lagi na handa. Okay, isa-isahin natin. Sabi niya, ako na po ang nagsasabi sa inyo po, former Mayor Rodrigo Duterte is not a violent man. Hindi daw siya violent man, mga kababayan. Natandaan niyo yung video yung pinakita ko kagabi kay Bongo. Wala na kasi dito sa akin, natanggal ko. 'Di ba? Anong sinasabi niya? Shoot them dead. Ay sabi niya, wala akong pakialam sa human rights na yan. Patayin nyo. 'Di ba? Kung bigyan nyo ng baril, kung ayaw lumaban. Paano mo sasabihin na righteous, not a violent man? Mismong asawa nga ni Digong, tatay nila Sara, nagsasabi, mga kababayan, ayon sa nabasa ko, nambubugbog nga daw. 'Di ba? Tapos Robin Padilla, hindi mo ba narinig ito? Masyado kasi yung ginagawa mo kay Digong. Robin, parang iba na yan, boy. Ganyan ba talaga ang pagtanaw ng utang na loob? Talagang kailangan ihimudin mo yung puwet. Kahit na nakikita mo, may mali. Paanong naging religious man, mga kababayan, ang isang tao na ganito po yung salita? Alisin ko muna yan, ha? Alisin ko muna yan. Dali. Ito po yung salita ni Digong Duterte. Ayan. Pakinggan natin, ha? Ang ginawa niya, kinain ni Eve. Kinain daw ni Eve. Tapos si Eve, ginising si Adam, siguro katatapos lang, kumain ka rin. Okay, kumain ka rin. So kinain ni Adam. Kinain. Then malice was born. Okay. Who is this stupid God? Ay, boy, who is this stupid God daw, Robin? Yan yung sinasabi mo, Robin Padilla, na napakabait, religious. Hindi ko lang nakuha yung statement ng nanay ni Sara Duterte na nananakit daw. Sorry po sa mga tinatamaan dyan, ha. Nananakit daw po itong si Rodrigo Roa Duterte. At kung hindi ba naman nananakit ito at babaero to, paano, Robin, may tanong ako sa'yo. Ano ba ang sukatan mo ng isang mabait? Ha? Yung pagtulog. Ang sukatan ata niya ng pagiging mabait, pagtulog hindi nagsasalita. Yun daw ata yung mabait. Pero yung nananakit ng asawa, 'di ba? Tapos yung pumapatay ng tao, yun mabait kay Robin Padilla. Yung palamura, mabait kay Robin Padilla. Yung nagmumura sa Diyos, religious kay Robin Padilla. 'Di ba? Mga kababayan, yung sinungaling, mabait kay Robin Padilla. Ganun ba ang basihan mo? Yun ba yung tawag dito, mga kababayan? Yun ba yung tingin mo sa isang tao? Yun yung sukatan mo sa isang tao
na mabait kapag tulog hindi nagsasalita? Ito nilalatag ko na, mga kababayan. Paano naging religious ang isang taong sinasabi stupid God? Minumura yung Panginoon. Stupido talaga itong Oh. putang kung ganun. Oh, 'di ba? Yung- Stupido talaga tong putang. Oh. Creative something perfect, and then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. Eh di sana ikaw na lang gumawa nun. Napaka-perfecto mo naman. Diba? Ito pa, mga kababayan. Kung may makakapag-selfie raw kasama ang Diyos, handa siya magbitiw sa pwesto. Sinabi yan ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng National Science and Technology Week sa Davao City. Ang hamon ng Pangulo, patunayang sa kanyang totoong may Diyos. Wala pang reaksyon dito ang simbahan. Sabihin niya, Mayor, utos kasi ng mga ugok dyan sa simbahan na munta akong langit, usapin ko ang Diyos. O, teka lang. Parang binabanatan mo si Kibuloy, ah. Di ba sabi niya, inutusan daw siya ng Diyos na siya daw ay tumakbo. Eh, sabi ni Digong, mga kababayan, siya raw ay magre-resign bilang presidente kapag ipinakita yung Diyos. Di ba? O, sa madaling salita, di ka naniniwala kay Kibuloy. Bukas ka sa akin. O. Meron talaga po. Ito, may picture kami, nagdala ako ng selfie. You do that today, one single witness Aha. that there is a guy, a human being, is able to talk and to see God. Of the so many billions na dumaan ito, I just need one. And if there is one, ladies and gentlemen, I will announce my resignation immediately. Nako. Siyempre, wala naman magkakapagpaharap dito sa Panginoong Diyos. Alam nyo kung paano niya paglaruan yung tao? Diba? Siyempre, hindi ka makakapag-resign sa pwesto mo to hold public office dahil alam mo na walang makakapagpakita. Banatan mo si Kibuloy. Walang hiya ka. Antindi mo, ha? Si Kibuloy nga, sabi niya, siya daw po ay kinausap ng Panginoong Diyos. Tumakbo daw siya sa Senado. O paano yun? Paano mo babarahin yun, Digong? Naku, sana magkita tayo one day. Di ba? Mga kababayan, napaka-stupido na itong taong to, sa totoo lang. Tapos itong si Robin Padilla, sabi niya daw, hindi daw violent man. Hindi ba violent man yung tao na gusto mo ihulog mo yung tao sa eroplano o kaya sa helicopter, tapos sabi niya ganun, inubos ko talaga yung mga tao doon sa Domoy. Oh. Yun ba ang mabait? Robin Padilla? Oh, sabi niya pa, pinanganak na handa naman lagi si Digong. Parang pinanganak lagi na handa. Hinamon nga ng patayan ni ni Walde Carbonell sa harapan mismo ng munisipyo ng Davao. Hindi naman pumunta. Paano nga laging handa? Baka laging takbo. Oh, sa ICC laging takbo. Duwag. Doon lang sa harapan, sabi niya sasampalin niya si Walde Carbonell. Anong nangyari? Hindi ako papayag ng ganyan, sabi ni Walde. Kung gusto mo, magharap tayo, Mayor. Diyan sa harapan mismo ng City Hall. Hindi naman nagpakita ang loko. Diba? Mama Nanasis, ngayon mo lang ba napakinggan na minura niya talaga ang Panginoong Diyos? Sinabi niya talaga na stupid. Diba? At base dun sa pangalawang video na pinakita ko sa iyo, it seems like to me that he is not really hindi siya naniniwala na may Diyos. Itong video na to.
Kung may makakapag-selfie raw kasama ang Diyos, handa siya magbitiw sa pwesto. Sinabi yan ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati sa opening ceremony ng National Science and Technology Week sa Davao City. Ang hamon ng Pangulo, patunayang sa kanyang totoong may Diyos. Wala pang reaksyon Diba dito. sabi niya ganyan, ang hamon ng Pangulo ay patunayan sa kanya na may totoong Diyos. Ibig sabihin, hindi po siya naniniwala na mayroon talagang Diyos. Tapos sasabihin ni Robin Padilla, mga kababayan, religious yan. Tapos makikita natin sa picture, anak ng tinapa, may padasal-dasal ka pang hamag ka. Ma'am Emily Sipagan, salamat po sa pag-share ng blessing, ha. Ayan, oh. Hindi ka pala naniniwala na may Diyos, eh. Tapos padasal-dasal ka pa. Nakakagago, di ba? Paano pa natin paniniwalaan ng isang taong ganyan? Oh, kaya si Sarah pati dun, nagbukang tanga, eh. Sa likod, oh. Mga kababayan. O, sabi pa nga niya si Satanas daw, tatanggalan niya ng buntot. Siya daw ang papalit. O, sa madaling salita, anti-Christ ito, mga kababayan. Diba? O. Shoutout po, Ma'am Nora's Diary, ha. Sabi ni Ma'am Semi Celeste, baka may gustong matikman si Robin sa Davao, kaya himod poet. Yan lang din natin alam, mga kababayan. Diba? Pero one thing for sure, kaya ginagawa to ni Robin Padilla. Alam nang hinayang ko sa Robin, eh. Mabait ka bilang artista, marami nagsasabi. Marami akong nakausap ng mga kasama mo sa pelikula. Pero bilang isang tagasunod, tagahugas ng puwet ni Digong, hindi ko yan gusto. Diba? Nagbubulag-bulagan kayo kasi nga sa utang maloob. Dahil si Digong ang nagbigay ng presidential pardon mo, ng complete immunity mo. Kaya ganyan ka. Sayang, mga kababayan. So, dyan po natin napapakita na itong mga taong to, sadyang magagaling lang magsalita, pero yung kanilang basihan, galing lang din sa kanilang sariling pananaw na wala pong silang maipakita na ebidensya. Tayo, diba? Dinidebunk natin sila. How could you say na itong si Digong is religious and mabait? May mabait bang nananakit ng asawa? 'Di ba? May mabait ba, mga kababayan, na pumapatay ng tao? Sabihin natin kriminal, tawag ng pangangailangan, okay lang 'yon. Walang problema kaysa mangunahan ka. Pero yung sa Domoy, kinakausap ni Michael Yang, yung isang tao doon na sinisurveillance, ginakausap si Michael Yang hindi nyo dinampot. Pero yung mga kapitbahay nito nung tao, kapitbahay lang, pinagdadampot nyo. Tapos wala kayong nakikita na Michael Yang. Ang ginawa nyo pa, inuubos nyo, nirat-rat mo, according sa kanya. 'Di ba? O, yun ba yung taong matino, taong matuwid? Yung religious na minumura ang Panginoong Diyos? Religious pero hindi naniniwala na may Diyos? Ang labo. Diba? Kaya nga po, siraulo ako. Minubura nga niya yung Diyos, eh. At saka hindi rin siya naniniwala sa Diyos. Kasi sabi niya, magdala kayo dito. O sino man magpakita sa akin ng isang tao magdala na nandyan ang Panginoong Diyos, saka lang ako maniniwala. Oh. Alam naman niya, wala namang makakapagdala, eh. Diba? Alam mo, pag usapang yung ating Panginoong Diyos, malawak yan. Hindi natin dapat pinagtatalunan yan. Kasi, although hindi natin nakikita, mga kababayan, kung scientific ang pag-uusapan natin, of course, hindi masasagot ng science yan. Pero kapag puso at isip natin, mga kababayan, puso at isip natin ang pinaganan nyo dyan, natural
abot na abot ng puso natin yan at ng utak natin. 'Di ba? Hindi nga lang natin maipaliwanag kung science ang pag-uusapan. Maraming misteryo sa mundo. Maraming hindi kayang ipaliwanag ng science. Kaya wag niyong sabihin na hindi kayo naniniwala. Dahil ang Panginoong Diyos, 'di ba? Nandyan lang 'yan sa puso natin. Tayo ang bahay niyan. Ako po, eto na si baka mamaya nakornihan na kayo. Eto, pag-usapan naman natin mga kababayan. Eto po, simpleng banat ng ating Pangulong Bongbong Marcos dito